Janine could still be in love with that one. Iniyakan at gustong ang pag-alayan nito ng sarili. Aksidente lang naman ang una nangyari sa kanila. Then they found themselves to be compatible in bed kaya hinayaan nilang mag-enjoy ang mga sarili. Physical, hanggang doon lang sila. Janine is one great lover. No demands, no rules. Nagiinit kapag nasasaling niya. Kapag natatapos at iniiwanan niya ito sa kama, wala siyang naririnig na reklamo. Di gaya ng ibang babae na isang beses pa lang na naikama at gusto nang bakuran siya. Noong una, convenient sa kanya ang anumang meron sila. Kalauna, naghahanap na siya ni katiting nitong reaksyon at pag-alma. Wala siyang makita. Kagaya ngayon, namumulampas nga nitong inaayos ang sarili. Nahihiya at hindi makatingin ng tuwid sa kanya. This is the very first time na inangking niya ito sa labas ng bahay. Galit kaya ito? Napipilitan kayang pagbigyan ng init niya? Nababastusan na kaya sa mga sexual advances niya? Nakaahon na sila ng pula. Tapos na ang mainit na tagpo sa tubig, pero wala man lang siyang marinig na salita mula rito, maliban sa pagtatanong kung gutom na ba siya. Janine? Kay dami niyang gustong itanong pero walang anumang salitang namutawi sa bibig niya. He is becoming gay. He wanted to be needed beyond sex. Yun ang gusto niyang sabihin pero napipipis siya. Pasok na ako sa loob. Sumunod ka na rin at magbihis. Baka sipunin ka pa. Ihanda ko na rin ang pamalit mong damit. Nakadalawang hakbang pa ito nang hapitin niya ito sa bawang at yakapin. Why can't you need me beyond sex, Janine? Mariin siyang napapikit habang nakabaon na mukha sa buhok nito. He planted tender kisses on her hair. Natuklasan na lang niya ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Humalo iyon sa droplets ng tubig na bumagsak mula sa kanyang basang buhok. It was the very first tear he shed for a woman. He is done crying. Why? He didn't have an answer. O mas tamang sabihing, takot siya sa magiging kasagutan ng sariling kalituhan. Mr. and Mrs. San Martin! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Klein nang sumalubong pagpasok nila sa butik nito. Oh my, I'm so glad you paid me a visit again. Maarteng umangkla ang bisig nito sa kanang bisig naman ni Harvey at tinampal ang muscle nito sa braso. Nagunahan sa pagkalansing ang mga maliliit na batong nakalaylay sa bracelet nito dahil sa ginawa. Makailang beses na rin si Klein ang umaasikaso sa mga damit na susuotin niya kapag dumadalo siya ng functions, kaya naging malapit na rin ito sa kanya. So, what are we here for? Wala siyang kaida-idea kung anong ginagawa nila ni Harvey dito. Most probably, bibili ng damit, pero hindi ko alam para saan. Kanina matapos ang agahan ay napansin niyang tila walang balak na umalis si Harvey. Inutusan siyang magpalit na panlakad na damit at may pupuntahan daw sila. A formal dress for a formal dinner. Bulagat na napatingala siya sa asawa. Wala naman silang napapag-usapan. Mga 2 linggo na rin ang huli silang lumabas. Kung may pinupuntahan man silang magkasama ay tanging sa grocery lang. Nakakatuwa na sa pamamalengke niya ay si Harvey na nagdadrive sa kanya. Minsan ay ito pa ang nagtutulak ng card para sa kanya at kahit sa pagpili na ilalagay na Christmas decorations, katulong niya ito, pati na sa pagsasabit. You are turning me into a domesticated man. Minsan ay sinabi nito, ngunit kapag sinasabi niyang si Mang Boy na lang ang magmamaneho para sa kanya, ay mabilis pa sa 4:00 umaangin ito. May dinner pala tayong dadaluhan? Nawala na si Klein ay tanong niya rito. Magkatabi na silang nakaupo sa sofa sa waiting lounge ng butik habang abala si Klein sa pagbibigay ng instructions sa assistant nito. At hindi ka pa ba pupunta sa opisina mo? Kaswa lang ang ayos ni Harvey ngayon. Malayo sa executive ng Harvey na nagmamando ng atensyon at otoridad. Today, he was more like the Harvey she secretly admired from afar once when she was too young, long ago. Muli ay naalala niya ang nakaraan. Sino yan? Napalingon siya sa direksyon tinititigan ni Kata, matalik niyang kaibigan at kaklase sa high school. Isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan ang naglalakad na tila si Achilles sa gitna ng basketball court sa public high school na pinag-aaralan niya. Kulang ang sabihing tumigil sa pag-inog ang mundo ng bawat nararaanan nito, lalo na ang mga kababaihan at mga baklang abalang nagchichikahan sa isang sulok ng school ground. Lahat ng atensyon ay natuon sa lalaking tila pag-aari ang mundo, habang nakapamulsang naglalakad palapit sa umpok ng mga kasamahan nitong nasa malapit na sa kanila. Sa isang kamay ay hawak ang bola. Lahat, pati na siya. Ano bang ginagawa niya dito?
Natanong niya sa sarili. Sa dami ng pwedeng maging recipient ng outreach program ng mga mayayamang estudyante ay ang kanilang public high school pa talaga ang napili. Worst, isa siya sa mga napilang recipients ng awa, ng limos, ng mga used objects na pinaglumaan ng mga ito. Mga pinaglumaan na nga ni Sheila, mga gamit niya pinaglumaan pa rin ang tatanggapin niya ngayon. Hi! Napalunok siya nang mismong sa harap niya ay huminto si Harvey at binati siya. Ilang beses na bang nagawi sa mansyon ng mga Alcala si Harvey, pero ni minsan ay hindi sila nag-uusap. Hindi siya nakikipag-usap sa mga ito dahil nagsusumigaw ang katotohanan ng malayo ang estado nito sa buhay niya at ang batiin ng Harvey San Martin sa harapan ng karamihan habang nakaplaster sa mukha nito ang matamis na ngiti ay hindi kayang i-handle ng isip at puso niya. Sa hindi niya malamang dahilan ay tumungo siya at hindi sinagot ang pagbati ni Harvey. Gusto lang naman niya itago ang pamumula ng mukha dahil ang lahat ng mga mata ng mga naroroon ay sa kanya na natuon. Ayaw niya ng ganitong atensyon, masyadong nakakahiya. Mas lalong ayaw niya sa naging marahas na pagtibok ng kanyang puso. Oh, someone is ignoring you, man. Sorry. Sa isip-isip niya nang tumanggap na katakot-takot na kantsaw si Harvey mula sa mga kaklase at kaibigan. Akalain mo yun? Isang Harvey San Martin? Got to be snub by a public high schooler? Marami pang kantsaw na natanggap si Harvey ngunit hindi ito tuminag at nanatili sa kanyang harapan. May pakiramdam din siya na sa kanya nakapako ang paningin nito. Napapahiya ba niya ito? Bakit ba naman kasi ito lumapit-lapit sa kanya? Ilang sandali pa ay nawala ang bulto ng anino nito na tila tower na tumabing sa kanya. Naramdaman na lang niya ang paglayo ni Harvey sa kinaroroonan niya. Pailalim niya itong sinulyapan at natuklasan niyang nakalingon ito sa kanya. May kung anong puminta sa mga mata nito. Yun bang parang nasasaktan? Grabe ko, ang gwapo ng mama pero inistab mo. Hindi niya naalintana ang sinabi at pagsiko ni Kata. Sa hindi niya malamang dahilan ay tila gusto niya itong lapitan at aluin pero sa buong durasyong tumakbo, ang maliit na programa ay nanatili siyang tahimik. Hanggang sa nagbigayan na nga ng mga regalo. Pinali niya silang mga recipients sa harap ng stage at isa-isang binigyan ng mga pamaskong handog. Nakasilid sa brown paper bags ang mga iyon. Janine, right? Ha? Nag-angat siya ng mukha sa nakangiting nagtanong. I believe this is especially for you. At ubili siyang tanggapin ang mas malaking gold metallic paper bag na bukod tangi sa lahat ay may nakasulat na Janine sa magandang sulat kamay. Personal ang dating nun sa kanya. May haplos sa kanyang puso. Si Harvey lang naman ang nakakaalam ng pangalan niya, pero hindi niya tinanggap. Hindi ko yan matatanggap. Hindi dahil sa ayaw niya kundi dahil sa pressure at kantsaw ng mga kaklase. Ang batang puso niya rin ay masyadong nalilito sa biglang pagpapakita ng espesyal na trato sa kanya. Aasawahin nga ito ni Sheila, diba? Narinig niyang usapan kagabi ng hindi sinasadya. Alam ng Diyos kung paano siyang nalumo sa narinig. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kapag nasa bahay ng mga Alcala si Harvey, palihim niya itong tinititigan. Pero simula kagabi, pinangako niya sa sarili na hindi na niya ito titingnan pa kahit kailan. Kasalanan iyon. Tanggapin mo na. Iling lang ang naging tugon niya. Ayaw mo talaga? Mariing iling ang tugon niya. Ang may bitbit ng paper bag ay napalingon sa gawing kinaroroonan ni Harvey. Tila may lihim na pag-uusap ang mga ito sa mga mata. Napatingin ito sa kanya. Panandali ang nag-ugnay ang mga titig nila pero kaagad ding naputol ng tumabing sa kanya ang bulto ng katawan nang nag-abot ng paper bag. Lumingon pa sa kanya ang lalaki habang nag-uusap ang mga ito. Nakita niya na lang na hinablot ni Harvey ang paper bag at mabibilis sa mga hakbang na naglakad. Nakita niya kung paanong malakas nitong ibinalibag sa basurahan ng paper bag. Habang tinititigan itong palayo ay may tila anong bigat sa kanyang puso dahil sa ginawa. Maano bang sagutin niya ito ng hi, hello? Pero ang hiya niya, ang low self-esteem niya, ang takot na kantsawan ng mga kaklase at ang hiya na tinapunan siya ng pansin ng isang Harvey San Martin ay mas nangingibabaw. Simula ng araw na iyon, mas nalayo ang loob nila ni Harvey sa isa't isa. She lost all the chances to say sorry and thank you. That was years ago. Ang tagal na rin lumipas pero ang Harvey noon at ngayon ay wala yatang ibang ginawa kundi ang magpamalas ng kabutihang loob sa kanya. She was 15 then.
Sa murang edad niya ay sinantabi niya ang kakatwang mga nararamdaman. She purposely locked them away in a place where no one could ever touch. Walang sino mang nakakaalam, not even Sheila. Napalingon siya kay Harvey na ngayon ay abala na sa pagbuklat ng dyaryo. Nakatungo ito, naka-side view sa kanya. How in the world did she end up with such a handsome and kind-hearted man? Wala na itong ibang ipinaramdam sa kanya kundi kabutihan. Sa buong pagsasama nila, too kind exactly. Harvey? Yes? He answered without taking his eyes off the article he was reading tungkol sa stock market. Salamat. Nagangat na mukha si Harvey nang marinig ang sinabi niya. Sa damit? You deserve everything, Janine. You are my wife. Sad dito kapag kuwan. Ginagap niya ang palad ni Harvey na nakapatong sa kandungan nito. Thank you for everything. Punong-puno ng pasasalamat ang puso niya. For saving me. For always making me feel na sapat ako. Kahit hindi mo ako mahal, pero pinaparamdam mo sa akin na special ako. Just smiled at him. Until the day na maghihiwalay tayo, babaunin ko lahat ng mga kabutihang ipinapakita mo sa akin. I will be forever be indebted to you. Hindi kumibo si Harvey. May kung anong emosyong nasasalamin sa magagandang pares ng mga mata nito. Ayaw na niyang kalikuti ng utak kung ano man iyon. Kontento naman na siya kung anong trato nito sa kanya. After all, she felt like a princess whenever with him. Binatawan niya ang palad nito at pinagkasya na lang din niya sa mga nakadisplay na mga damit sa stand at mannequins. Itoon ang paningin. Naaliw siya sa mga magagandang disenyong naroroon. Naalala niya dati sa probinsya. Gumugupit sila ng mga kaibigan niya ng mga damit at isinusuot sa paper dolls. Nag-i-imagine. Kasi nga salad sila sa pera. Pero ngayon abot kamay niya ang lahat. What if? I don't want for this to end, Janine. Namutawi sa bibig ni Harvey na nagpalingon sa kanya. Sumalubong sa kanya ang matitiim nitong mga titig. Gusto niya isiping may katotonghanan sa mga sinasabi nito. But she'll be dumped if she buried herself even deeper into the spit of make-believe. Kung sana'y sinabi lang nitong mahal siya, susugal sana ang puso niya. Pero hanggat sa kama lang ito mainit at hindi naririnig ang assurance na hinihintay ng sino mang babae, hindi siya mag-e-expect ng malaki. Expectations could kill. Isang I love you lang, Harvey. Kahit isa lang. Bahagya siyang nalungkot nang wala nang naging kasunod sa mga pangungusap nito. But every time, ibinabaon niya ang anumang paglundo ng damdamin sa kaibuturan ng kanyang puso. Magtatapos tayo kung kailan nararapat, Harvey. Right from the start. Ganoon naman talaga, di ba? Pero habang asawa mo pa ako, i-enjoy ko muna mga perks ng pagiging asawa mo, ng pagiging isang Mrs. Harvey San Martin. Estado na pinapangarap ng karamihan pero libre kong naaabot. While this last, I will act as your loving wife and be your loving wife. Sa parang iyon man lang, ay magawa kong iparating kung gaano kita pinasasalamatan. Umawang ang bibig ni Harvey. Tila may sasabihin pero hindi na ituloy ng siyang paglapit muli ni Klein. Excuse me, ang lagkit naman ng tinginan. Lalang gabi na kayo niyan. Baka wala nang papasok dito sa shop ko. Natatawa siyang nagbitaw kay Harvey at naglakad kasunod ni Klein. Hatid siya ng tanaw ni Harvey. Ramdam niya nakasunod ng mga titig nito hanggang sa makapasok siya sa isa pang silid at iwanan ito sa lounging area. Do you wanna show him? Iling ang naging sagot ni Janine sa tanong na iyon ni Klein. Hindi niya inaalis ang titig sa full body mirror sa kanyang harapan. Gusto mo siyang sorpresa? Good for you. At baka gapangin ka ng asawa mo sa harap namin. Pinamulahan siya ng pisngi. Minsan gusto na talaga niyang maniwalang sobrang ganda niya nga. Harvey can't seem to get enough of her. Kapag nasa mga bisig siya ni Harvey, she felt so special, so needed. Hindi lang naman ito humihirit kapag dinadatnan siya. Noong isang araw habang nasa pool sila, special ang pakiramdam niya. Kung alam lang sana ni Harvey kung gaanong nalusaw ang puso niya habang yakap siya nito sa tubig. Lubos na kaligayahan ang hatid sa puso niya. Walang halong sexual pero pinapaligaya siya ng husto. But then, knowing her husband, nauwi na naman sila sa makabundo at mainit na tagpo. What if I don't want this to end? Mahirap ang umasa. The lesser the expectations, the lesser the pain. What about the slit?
Boses ni Clyde ang umagaw sa kanya naglalakbay na isip. Bumaba ang tingin niya sa parteng kinakalikot nito. Ha? Trinala siya nito at nakakalokong nginitian. I was asking about the slit. Oo. Mukhang sobra namang taas ng slit na yan. Nakikita na ako ng singit niya na. Maaari pa bang tahian yan para naman mas maging sarado? Napatayo sa Clyde sa sinabi niya. Oh, darling, don't you dare. Trust me. You look ravishing in it, even with your glasses on. Isa pa, side slits will make your legs appear longer. Lalo na sa mga pitit na kagaya mo. And you have a beautiful pair of toned legs. Naglalaro siya ng futsal sa high school kaya nakatulong din. Umagay din sa iyo tong off-shoulder. You look sexy, Mrs. San Martin. Trust me, wala naman akong damit na hindi humulma at bumagay sa iyo. Thank you. Kiminyang pasasalamat. It was customary. May pumuri kaya nagpapasalamat siya. Napatitig ito sa kanya. Hindi ka naniniwala na may sarili kang ganda? Natatawang iniharap siya ni Rika sa salamin. If I were your very good mother, malamang na binatukan na kita for being so ungrateful sa papuri ko sa'yo. Maganda ka. Kaya ang asawa mo sa kabila ng pagiging abala ay nagawa pa talagang tumambay sa labas at kinaligtaan ng mga gawain. Knowing Harvey, he is a busy man. Ngiti lang ang naging sukli niya. Madalas nga niyang marinig sa mga kasamahan na nagreklamo ang mga ito sa mga asawa o boyfriends na walang tiyagang hintayin o samahan ng mga ito. Pero si Harvey, ito pa talaga ang nagbitbit ng handbag niya. Clyde, gaano mo pa siya kakilala? I mean, yung family niya. She wanted to sound as casual as possible. Spying? Yes. Dito nagpapagawa ng damit ang nanay niyan at siyang madalas na kasama na Senyora Irene kapag naririto sila. Ilang beses na rin ako nakadalo sa mga pagtitipo nila. Harvey is such an angel. Ang dami niyang gustong itanong at malaman pero nag-aalangan siya. Clyde? Nag-atubili siya kung itutuloy ang tanong. Sa wakas, nagpa siya niyang isatinig ang nasa isip. Parang may bikig sa lalamunan niya. Nahihiya siyang talaga. If there were other girls too na dinadala niya rito? Nasa pagitan ng natatawa at na-amuse si Clyde sa kanya. Katawa-tawa nga naman siya. She sounded like a jealous wife. Asawa naman talaga siya nito ah. You know what? The only thing that can ruin a woman is self-doubt. And believe me, I think he is into you. Talaga? Nakakaunawang tinitigan siya ng cautioner sa salamin at tinawakan na magkabila niyang balikat. Sa laking tao nito ay mas matangkad pa rin ito kahit na nakatuntong siya sa pabilog na puting platform. Para sa ikapapanatag ng loob mo, wala pang ibang babaeng dinadala sa Harvey dito. Not even Sheila. You know Joselle and Sheila? May ibang suki ang mga iyon. Itinaas dito ang baba niya. Cheer up girl, huwag mo siya na mag-iisip. Confident ka ako sa papa ko, bakla ako, ikaw pa kaya na babae ka't maganda at higit sa lahat ay pinakasalan? Whatever reason ang pagpapakasal ninyo, you are still his wife. Legal and official na may karapatang manabunod sa mga asungot na babaeng aali-aligid dyan sa mister mo. Mananabunod? Malayong mangyari ngunit kakapit siya sa sinabi ni Clyde. As of the moment, she will live in fantasy where she is the princess and Harvey her prince, while reality hasn't started seeping in. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Magkaagapay na silang naglalakbay sa Greenbelt mula sa shop ni Clyde. Hindi ka ba talaga papasok sa office niyan? Baka marami kang gagawin sa opisina ha? Harvey tilted his head. I can always put everything on hold for you, Janine. May haplos sa puso niya ang sinabi nito. Sobra-sobra ng ginagawa mo para sa akin, Harvey. But thank you. Sobra-sobra. Huminto ito tumarap sa kanya. Mabuti na lang at walang masyadong tao kundi makakaharang sila sa ali na kinaroroonan nila. Bigla na lang ay hinaplos ni Harvey ang pisngi niya. Yung haplos na may suyo at tuwid sa mga matang nangusap. There is not enough for you, babe. Babe, tinawag na naman siya nitong babe. Nakikibabe lang naman ito sa kanya kapag nasa hype ng pakikipagtalik sa kanya o di kaya ay humihirit. Napapailing na nagpatiuna na lang siya sa paglalakad. Baka malunod ng hustong puso niya. Kumabol naman si Harvey at sa isang iglap ay hawak na ang palad niya. Pinagligas pa nito mga daliri nila ng mahigpit. Parang wala yatang balak na bitawan. Holding hands sa isang pampublikong lugar habang naglalakad patungo sa sasakyan.
What could be more romantic than this? Hindi kaya ito nahihiya? Nakapag-holding hands na sila pero sa Louisiana yun, malayo sa mga kakilala nito at mas lalong walang kamera o press na nakasunod. Nevertheless, gusto niya naman ang ganitong atensyon. Sobrang nakakataba ng puso. Lihim niyang sinuri ang sarili. Hindi naman alangan ang suot niyang hanggang tuhod na dress sa casual outfit ni Harvey. Anong oras na ba? Itinaas ni Harvey ang kanang bisig at sinuri ang suot na wristwatch. 11:15? Malapit na palang mag-lunch. May alam akong kainan. Treat ko. Really? Bakit? Hindi ka naniniwalang kaya kong i-treat ang mayamang kagaya mo? Bahagyan niya itong tinaasan ng kilay. Never doubted. Nagkatawanan sila. Pagkatapos ay inilalayan siya nitong makasampa sa kotse. And like always, ito ang magkakabit ng seatbelt niya. Ginagawa mo talaga akong inutal kapag lumalabas tayo. Why? I should treat you right, remember? That's a standing promise. Hinawakan nito ang baba niya at kinintalan siya ng halik sa labi. It was just a light, quick kiss. Maingat nitong isinarado ang pintuan at lumigi dito sa kabila. Matapos nitong buhayin ang makina ng kotse at nakiisa na ang sasakyan sa daloy ng trapiko, ay pasalit-salit nitong ginagap ang kaliwang palad niya na nakapatong sa kanyang mga hita. Naroroong pagsasalikupin nito o kaya ay masuyong pipisilin. Minsan ay lalanding ang mainit itong palad sa hita niya. Patay mali siya, kunwari ngunit kapag tinataasan niya ng kilay ay ngingiti-ngiting inaalis ang kamay. But certainly, she will miss this for sure. Wala kang investors na imimit? Not a single soul. Meeting. Planchado lahat. I made sure of that. Di ka nababagot na samahan ako? Hey! Ano to, question and answer portion? Sort of. Kinindatan niya ito. May tanong. Whatever she had to say, it was ended by a kiss. Gamit ang kanang bisig ay kinabig siya nito tinalikan sa mga labi. She answered back. Wala namang halik nito na hindi niya tinutumbasan. Saka lang siya nito binitawan nang magsimulang umusad na ang mga sasakyan. Ilang sandali lang inasa harapan na sila ng isang turo-turo. Dito niya mas piniling dalhin sa Harvey. Siya ang pinapili. Amiss ko kasi mga ganitong kainan. Nung nasa ospital pa ako, so ganito ako madalas nananghalian kapag nakakalimutan ko magdala ng baon. But Harvey never seemed to mind. Challenge lang naman ito pero nasurpresa siya na walang kaarte-arte itong napaupo sa pandalawahang mesa. Hindi naman talaga ito masalan. Ilang beses din niyang napatunayan iyon. It's okay. Kinakabahan siya nang libutin ito ng tingin ng paligid. Ang mga mesa sa loob ay nahahaniga ng plate tablecloth na pula ang kulay. Nakapatong sa pinakagitna ang payat na vase na may nakatusok na plastic red rose. Katabi noon ang napkin holder at canister ng condiments. Sa dingding ay may mga nakasabit na frame pictures ng mga pagkain. Gusto mo, lipat na lang tayo? Nakangiwi niyang tanong. Baka napilitan lang talaga siyang pagbigyan. Mukha nga naman itong naligaw dito. Kahit casual lang ang suot nito ay agaw pansin nito at halatang mayaman. This place seems nice. Opo na tayo. Baka napipilitan ka lang. He gave her an assuring look. Sanay ako sa ganito. Kaming dalawa ni Bax. Talaga? Namamangha siya sa araw-araw na may natutuklasan siyang mga bagay-bagay tungkol kay Harvey. Made him more human to her. Yung si Bax, mukha namang mayaman pero parang ang rugged niya, no? Ilang buwan na silang magkasama pero si Baxter pa lang at Megan ang namit niyang kaibigan nito. Maliban pa nga kay Karen. History. Napatango-tango siya. Mind kung magkwento ka? Harvey palted his lips at sumandal sa upuan habang pinag-ekis sa harapan ng dibdib ang dalawang braso. Tila naiinis ito. Teka nga muna, bakit pa na yung tanong mo ukol sa kanya? Nagagalit ito? Hindi niya tuloy maiwasang gumuhit ang pigil ng ngiti. Suloso? Pinisil pa niya ang tungkay ng ilong nito ngunit kaagad na hinuli ni Harvey ang kamay niya. Itinukod nito ang mga sikos sa mesa. Yes, I am. May bahid ng kaseryosohang wika nito. Yet, he kissed her knuckles. Nakikilit ang puso niya sa ginawa nito. Ang mukha niya ay pinamahayan ng di mawaring pag-iinit. Para siyang may nakaplaster na geyser sa pisngi. Uy, ano ka ba? Kagad yung binawi ang kamay nang pinagtinginan sila na nasa kabilang mesa. Sa tingin niya ay mga nursing student ang mga iyon. Mga kulahiya lang na magneto yata sa asawa niya. Nakakahiya ka.
Ngunit ayaw talaga nitong tantanan ng kamay niya. Siya naman pagdating ng in-order nila, umuusok pa ang kare-kare na inilapag ng serbidora. Nakakatakam tuloy. So, taken. Matapos niyang lagyan ng pagkain ng plato ni Harvey ay nagsali na rin siya nang sa kanya. Kumain ka na. Sa halip na sumubo ay binalatan nitong isang sugpo at hiniwa-hiwa. Pagkatapos ay inilagay sa plato niya ang bite-sized pieces na seafood. Alam kong paborito mo iyan. A simple gesture with big impact. Napaka-endearing. Napapangiti tuloy siya habang tinutusok-tusok ang pagkain. Well, thank you. Nakakatawa. Mas sumasarap yata ang pagkain si Harvey ang nagbalat. Pakiramdam niya mas mauunang tatabang utak kaysa sa katawan mismo. At lahat na yata ng kolesterol na galing sa sugpo ay sa kanyang puso may ipon. Because right now, bumibigat ang puso niya sa tuwa. Anong gusto mo for dessert? Kahit ano? I know a place. Puntahan natin later. Kung saan-saan dumako ang usapan nila habang nanananghalian. Madalas ay nagkakatawanan pa sila. Napakagaan lang ng araw na ito. Yet, no one talk about Von, Sheila, and their future. Their fate had always been unspoken taboo. Pero masaya na siya na natatapunan siya ng ganitong pansin ni Harvey. Okay na siya. No flowers, no chocolates, no I love yous. Just time that is more than enough for her. Espesyal na ang pakiramdam niya. Matapos, kumain ay dinala nga siya ni Harvey sa sinabi nito. Levitate sa fall. Nalula siya sa plating ng mga dishes. Not the dessert type of person pero natakam siya sa mga nakikita sa menu. Paano mong nalaman ito? Barako ito at very feminine ang desserts. Mom brought me here. Napatingin siya kay Harvey. Iron San Martin. One of these days maghaharap sila ng ginang. Hindi pa man ay kabado na siya pero sa ngayon ay hindi muna niya iisipin ang mga bagay o tao makakasira sa magandang mood nilang dalawa. Sa Harvey nang umorder para sa kanila. Pork cheesecake para dito at dahil busog pa naman siya, nagkasya siya sa matcha na lang. Habang hinihintay ang order ay pinagkatuwaan niyang libutin ang tingin ng interior ng restaurant. Sosyal at namamahalan siya sa presyo. Kontento na kasi siya sa sundae at float ng Jollibee. Mauubos mo yan? Tanong niya kay Harvey nang sa wakas ay dumating ang order nila. Why? Hindi mo ba ako tutulungan? Sige na nga. Masarap din naman. Light lang at napakasarap ng caramel. Maliit siyang babae kaya nalilimitahan niya ang sugar at carbs kahit hindi naman talaga siya tabain. She earnestly watched her food intake, lalo na ngayong may asawa na siya. Mamaya mawala ang kurba niya, maumay si Harvey sa kanya. Natatawa siya sa naiisip, may sexual na kalakip iyon. Anong paborito mong dessert? Out of the blue ay tanong naman ni Harvey. None in particular. Hindi ako mahilig sa desserts. Ikaw? Ngumiti ito ng nakakaloko. Alam mo na yun. Napahinto siya sa pagsubo at naniningkit ang mga matang tinitigan nito. Alam na niya ang pinupunto nito. Kita sa pagtaas baba ng mga kilay at pagtitig sa dibdib niya. Ang makasalanan nitong mga matay humagod pang pababa sa gawing hita niya. Junin, sweet and yummy. Pingot sa tagiliran na nagpatigil sa pagsasalita nito. Natatawa naman itong sinalag ang kamay niya at nang mahuli ay maagap na ikinulong sa malaking palad nito. Preliminary pa lang ito, babe. Mamaya, I will have you in full serving. Naked, and hot, and oozing with creaminess and sweetness. Harvey! Natatawang nagpatuloy lang ito sa pagsubo. Humihirit pa talaga. Natapos nila ang dessert na busog ang pakiramdam niya kaya naglakad-lakad muna sila sa loob ng Century Mall. Patingin-tingin sa mga nadadaan ng mga bilihin. Wala ka bang bibilhin? Wala. Ano pa bang kakailanganin ko when you provide me with everything I need? Movie. Talagang gusto mo ng tuloy-tuloy ang pagkakating classes mo, ha? Animoy principal na naninermon siya. Well, paminsan-minsan lang naman ito. Sulitin na lang natin. Anyway, Karen can reach me anytime in case may emergency man sa office. Teka nga. Nakapamewang niya itong tiningala. Inaabusong niya yata si Karen. Kumindat lang ito, saka siya hinila sa kamay at naglakad. They just lazily strolled. Walang pagmamadaling sumakay sa escalator patungo sa cinema at isa-isang sinuri ang mga electronic movie posters. So, which one would you like us to watch? Ikaw na ang bahala. Wala siyang hilig sa movie. Patch Adams pa yata ang pinakahuli niyang pinanood na movie sa DVD.
Pinakahuling beses na nagsini siya at si Lynette naman ang kasama. English movie ang napiling panoorin ni Harvey. Bago pumanik sa sinihan ay bumili muna ito ng makukut-kut, popcorn at isang bote ng mineral water. Napapakapit pa siya sa asawa. Kahit kailan ay hindi niya na-overcome ang pakiramdam na para siyang malulula at matutumba pag pumapasok sa madilim na sinihan. Hawak ka lang sa akin. Yun nga ang ginawa niya hanggang sa makaupo na sila at naayos na ni Harvey ang pagkakalagay ng snacks niya sa upuan. Saka siya nakampante. Ngunit nagsimula na at lahat ang palabas ay nakaakbay pa rin ang asawa sa kanya. Lalaki kasi ang katabi niya. Minsan ay nahuhuli pa niyang asawa na masama ang tingin sa lalaki kahit wala naman itong ginagawa. Napapangiti na lang siya na halos ibauna na ito sa kilikila mukha niya para lang mapalayo sa katabi. Possessive? I don't like Sherry. Ipinagpalagay niya ang kalooban at nag-concentrate sa palabas kahit hindi naman niya type ang action movie. Sa kalagitnaan ng pelikula ay may isang intimate scene sa pagitan ng dalawang bida. Provocative ang scene at nakakahiyaan niyang titigan ng screen.